Ngayong October, 2 taon na lumipas since nagpa-install ako ng solar dito sa bahay. Share ko sa inyo ngayon ang naging Google ko dito sa aking 5 kilowatt solar system at magkano ang naging savings ko sa loob ng 2 taong lumipas. Sulit nga ba? Nung bago pa ako sa solar ay di pa ako ganon kabilib sa effectiveness ng solar. Kaya nung magpa-install ako ay pinili ko yung capacity na hindi maliit at hindi naman ganon kalaki. Kaya nung magpakabit na ako ay 3.2 kilowatt lang ang initial capacity na pinalagay ko. Mahal ang naging package offer sa akin, pero sila na rin napili ko dahil una, kilalang company ito, so siguradong trusted na siya ng mga maraming customer, at pangalawa, concerned din ako sa safety at quality ng magiging installation. Ang contract price ko sa setup na ito ay nasa 236,000. Sa kanila ko na rin pinalakad ang net metering application kasama ang service entrance remodeling, kaya gumugol pa ako ng additional na 18,000 pesos. Matapos ang ilang buwan paggamit ng solar ay natuwa ako sa naging bawas sa bill namin sa kuryente. At doon ko napatunayan na okay talaga ang may solar. At higit sa lahat, nakakatulong din sa kalikasan. Kaya nag-decide ako na dagdagan pa ang solar panels para maging 5 kilowatt mula sa 3 kilowatt. Mabuti, during initial installation ay naisip ko na i-ready sa 5 kilowatt capacity ang design ng system. Kaya hindi naman ako naging nahirapan sa pag-upgrade, pero gumugol ako ng additional na 50,000 para sa additional 2 kilowatt solar panel. Sa kabuuan ay gumastos ako ng mahigit 300,000 pesos sa aking on-grid solar system. Bago tayo pumunta sa savings, ay nandito ang summary ng harvest ng aking on-grid solar system mula October 2021 hanggang ngayon, October 2023. So far, umabot sa 600 kilowatt hour sa isang buwan ang pinakamalaking harvest ng aking 5 kilowatt solar panels. Ngayon, tingnan naman natin ang ating naging savings sa paggamit ng solar. Pagbabasehan natin ang impormasyon mula sa bill ni Meralco. Sa likod ng billing statement ng DU ay makikita dito ang gross renewable energy generated ng solar for this period at ang net exported energy. Makukuha natin ang actual konsumo ng solar power sa araw by subtracting the exported energy from the gross energy generated. Ito ang summary ng bills ko sa aming DU. Yung last 5 rows mula sa ilalim ay hindi pa ako naka-net metering, kaya blank yung exported energy niya. Samantalang ang rows sa ibaba ng linya ay naka 3.2 kilowatt pa lang ang aking solar system at yung nasa itaas ay upgraded na sa 5.2 kilowatt. Ang unang pinagbatayan ko ng savings ay ang exported energy sa DU. In general, makikita mo sa bill statement ng DU kung magkano ang ibinawas doon sa total bill dahil sa ating export energy. Pero sa formula, i-multiply mo lang ito sa export rate ng DU. Pangalawa, yung solar power na harvest during the day at nagamit namin ay makukuha ito sa kaninang formula. Gross energy generated minus exported energy. Ang resulta dito ay ni-multiply ko sa import rate ng DU para makuha ang cost savings. Dahil kung walang solar, ay sa DU sana ito na import. Panghuli, i-add natin ang cost savings mula sa exported energy plus yung cost savings mula sa nagamit na solar power during the days.
ito ang magiging total monthly cost savings natin. Base sa kasalukuyang data, sa loob ng 2 taon ay may total cost savings na ako sa halagang 82,000 pesos. Kung bawat taon ay mayroong cost savings na 40,000 pesos, ay mababawi ko ang aking puhunan sa loob ng 7.6 years. Pero kung ang cost savings ay aabot sa 50,000 pesos bawat taon, ay kaya ito sa loob lamang ng 6 years. May lifespan ang solar system ng 12 years or more. So tubo na yung iba matapos mabawi ang puhunan. Sa huling bahagi na ito ay masasabi ko na masaya at kontento ako sa naging investment ko dito sa solar system. Kung meron kayong better way para malaman ang savings natin sa ating solar installation, let me know. Mag-comment kayo sa ibaba. Maraming salamat sa panonood.